Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Maka Duterte, nagulantang at Robin at Kuya Will nagmukhang tanga matapos ipangalandakan ng mga alipores ni Duterte ang pagiging protektor sa kanilang mga boss amo. Abay heto at humihingi ng inyong tulong na sana'y ibalik at ipanalo sila sa Senado. Kaya naman, sagot ng isang matapang na political vlogger, mukhang hindi ito aabot at hindi ito mananalo. At hindi ko siya iboboto. Si Bato de la Rosa, yung PNP chief natin nung panahon na nagkaroon ng tukhang. Ngayon na senador si Bato. Nakita ba nyo yung kanyang pamamalakad bilang senador? Nakita ba nyo yung mga ginagawa niyang mga circus na hearings na walang kwenta talaga? Ganun kalala itong si Bato de la Rosa bilang senador. Walang kwentang senador to. Sorry talaga. Hindi kita iniinsulto po. Sinasabi ko lang po yung katotohanan na nakikita ko. Walang kwenta kang senador. Marcoleta, hindi ko talaga iboboto si Marcoleta. Kiboloy, Sus Mario Josep naman. Vic Rodriguez, and then Philip Salvador. Next si Willie Revillame. Nagbibigay siya ng pera, nagbibigay siya ng jacket. Wala nga siyang plataforma eh. Hindi nga niya alam ata kung nung ginagawa niya dun at kung bakit siya tumatakbong senador eh. Dahil sinabi ni Duterte sa kanya, tumakbo kaya siya tumatakbo. Wala siya kahit na anong experience at from the way it seems, parang hindi niya talaga alam kung bakit siya tumatakbo at tumatakbo lang siya based on popularity. Kaya para sa akin, hindi ko iboboto si Bongo. Yung mga hindi pinaglalaban yung bansa natin at kung pro-EJK ka o kaya Pogos, malaking issue yan sa akin. Kaya wala. No-go talaga ang kahit na sinong kaalyado ni Duterte sa akin. Yun lang yun. Okay. Nagulantang naman itong si Kuya Will matapos harapang tanungin kung ano nga bang batas ang kanyang gagawin. Abay mapapailing ka na lang sa sagot ni Kuya na para bang sinusunod ang mga payo ni Robin Padilla. No offense man kahit kanina. I don't want to be called as a politician. Pag sinabi ng politician ka, nasa isip nila, corrupt. Hindi man yan, makakako na. I want to be called as public servant. Gusto ko talaga magserbisyo. Gusto ko ma-affiliate o makasama ko yung mga kababayan natin at magdinig ko lahat ng kanilang hinanaing sa buhay. And then, once na ako pagpalain ng Diyos, makuha ako sa Senado, may boses na sila sa Senado. Kasi mahirap magdagdag ng batas na hindi naman nagagawa yung magagandang batas. What I know, marami nang na-implement, so mahirap, pero hindi yata nagagawa kasi wala daw pondo. Bakit walang pondo? Ang laki ng pera ng gobyerno. Importante sa akin ang buhay ng Pilipino. Alagaan sila bawat Pilipino. Ito nagpapatakbo ng bansa. Sila ang gobyerno. So para sa akin, kalusugan talaga importante. Yan ang uunahin ko. And then yung trabaho. And then ang edukasyon, importante. Ang gusto ko naman yung mga bahay na, papasukin natin to, walang electric fan. Bigyan ng electric fan nga. Diba? Walang TV, bigyan ng plancha. Parang bibigyan ko sila ng magandang, yung pangarap. Kaya lang ang problema kung walang kuryente. Kukunin ko ulit. Dapat imuna sa tao yan. Ito ang problema natin. Corruption, inflation, at sobrang politiko ang nangyayari sa bansa. Yan sariling interest lang ang ginagawa ng mga yan. Kaya nga ako, sasuggest ko, dapat talaga iboto yung mga tamang tao na. Malay nyo, yung pagpasok namin dito, pagpasok ko maiba. Hindi puro batas na. Hindi ba ang dami nang naging senador na marami nang ginawang batas? Na-implement ba? Yun lang ang tanong ko. Kaya ako inaalam to, nagtatanong kayo sa amin ng aming gustong gawin. Ngayon gusto ko naman malaman kung ano dapat namin gawin. Okay? Matapos ang matinding pagharang ni Inday Sara sa kanyang impeachment trial, abay demanding ang mga Duterte sa Korte Suprema na dapat daw ay ibasura ang impeachment dahil ito ay depektibo at minadali sa utos ni Pangulong Marcos. Kaya naman, sagot ni attorney. Naalala niyo yung pagyayabang ni Sara Duterte? Sabi ni Sara Duterte, minamaliit niya, ina-underestimate niyang impeachment. Sabi ni Sara, mas mahirap pang mawala ng jowa, mas mahirap pang mawala ng boyfriend at girlfriend kaysa sa impeachment na yan. Naalala niyo yun? Para sa kanya, wala daw yung impeachment, hindi nila pinagkakabalahan yan. Tapos noon, ang sabi ni Sara, i-file nyo na. Kung gusto nyo akong ipa-impeach, i-file nyo na. Sige na, haharapin namin yan. Wala namang problema sa amin yan. Diba? Noon, sobra kong manghamon. Lalo na nung bago nangyari ang rally ng Iglesia ni Cristo, akala nila sigurado nang hindi ipafile ang impeachment kasi natakot na daw yung mga kongresista. Natakot na yung administrasyon. Wala nang maglalakas loob na magsulong ng impeachment. Yun ang akala nila. O ngayon, humingi na ng tulong sa Korte Suprema. Nag-file ng petition. Isa pa sa abogadong nakapirma doon, nag-abogado na kay Sara, si Digong Duterte, nakapirma doon. Nung nagkakaroon ng pagdinig sa Kamara, ang laging sinasabi ng kampo ni Sara at ng mga Duterte, kasuhan nyo na kasi, wag na dyan sa Kamara. Hindi naman fair ang Kamara eh. Kasuhan nyo na kung mayroon kayong ebidensya. Kung gusto nyo ng impeachment, i-impeach nyo na. Haharapin namin yan. O ano nang haharapin? Bakit ayaw nilang ituloy ang impeachment? Naduwag. Alam nyo kung bakit takot sila? Pabubuksan ang bank accounts ni Sara Duterte.
Sabi ng mga prosecutors ng Kamara, hihilingin nila sa impeachment court na buksan ang mga accounts ni Sara, ang mga bank accounts ni Sara. Patay. Yan ang malinaw dyan. Alam nila Sara yan. Pag gumulong na ang impeachment, hindi pwedeng hindi maungkat yung mga yan. Ang mga bank accounts na yan ni Sara, makikita dyan ang questionabling mga accounts. Ang questionabling pagpasok ng kung ilang milyon na pondo, saan galing yan? Yan ang sunod dyan. Ang hinihiling nila ngayon sa Korte Suprema, itigil ang impeachment. Akala ko ba handang harapin? Tapos ngayon nagkakandara pa ang kampo nila. So si Sara, uungkatin din yan. Bubuksan din yung mga accounts na yan. Maraming mga lalabas dyan. Pandora's box yan. Pwedeng mapatunayan dyan. Yung sinabi ni Trillanes na may mga binibigay kay Sara galing sa illegal drugs, makikita yan dyan sa mga bank accounts na yan. Makikita doon ang napakalaking pundong pumasok. Ay, kapag itong mga senador na ito nakakampi ni Sara, inakwit pa rin si Sara matapos maipakita ang napaka-overwhelming na mga ebidensya, ay wala na. Pus na ang political career ng mga senador na yan. Matapos naman kasuhan si dating Pangulong Duterte dahil sa pagbabanta na itutumba ang mga senador lalo na ang mga pabor sa impeachment. Abay Robin Padilla to the rescue at hindi daw bayolente at makajos ang dating Pangulo. Kaya naman buwelta ng isang matapang na Marcos supporter. Public servant ka, Robin Hood Padilla. Supposedly, pinaglilingkuran mo ang mamamayang Pilipino kasi nga public servant ka. Pero hindi mo trabaho ang ipagtanggol itong kampo ni former President Duterte kasi hindi naman yan yung nagpapasweldo sa'yo. Ginagawa tayong tanga ni Padilla. Robin, pinagtanggol si Digong. Napakabait, tapos religious na tao. Di ba, seryoso ka ba? Meron bang mabait, di ba, na gustong ipapatay ang 15 na senador para makapasok lamang yung kanyang senatoriable? Ganun ba ang paglalarawan sa salitang mabait? Meron bang mabait na parang halos ibenta na lang ang bansang Pilipinas sa China? Meron bang mabait na ninanakawan ang sarili nating bayan? Ganun ba ang mabait? Ha, Robin? Mayroon bang relihiyoso na tao? Tinawag na estupido ang poong may kapal? Hindi, matanong lang dito kay Robin Padilla. Public servant ka nga ba? Kasi hindi mo dapat inuuna yung mga ganyang klaseng bagay kasi hindi mo naman yan trabaho. Hindi mo trabaho ang ipagtanggol itong mga Duterte. Well, ano pa nga bang maasahan natin? Kay Kibuloy nga eh. Sabi niya, si Kibuloy mabait yan, hindi niya magagawang mang-rape. Di ba, paano mo madidistinguish ang isang tao kung mabait? Katulad ni PBBM. Sinabihang bangag, sinabihang adik, hindi nag-react. Kumbaga, ang dami ninyong mga masasamang putik na ibinato, pero never nag-response si PBBM ng masama sa inyo. Nireal talk lang kayo kasi totoo namang team suka kayo eh. Nireal talk kayo kasi totoo naman yung tukhang-tukhang ninyo. Real talk yun. Based yun sa totoong pangyayari. Pero yung maninira, mabait ba yung naninira? 'Di ba? Yung sisirain nyo yung administrasyon para lamang sa mga pansariling interest ninyo. Yun ba yung mabait? Buwelta naman ni Robin Padilla sa kaliwat kanang batikos sa kanyang amo. Kaya kahit na sinong humarap sa inyo na sinabing siya ay mataas ang pinag-aralan at siya ay nag-aral sa abroad at nag-aral kung saan-saan, eh nasa ng bansa natin, may pinuntahan ba? Puro tayo utang, nabubuhay tayo sa utang, kaya hindi pinag-uusapan ng utang dito. Dahil lahat ng naupo, puro utang, pare-parehas, hindi ba kayo nagsasawa? Wala pong nangyari sa mga saksakan ng talino, ninakawal lang tayo lahat. Ang kailangan po natin may common sense, na naiintindihan na ang kailangan ng bansa, negosyo, puhunan, trabaho, hindi ayuda. Ito si Robin, minsan kung makapagsalita, kung makapaggawa ng statement, minsan kala mo may kwenta talaga eh. Dinadaan lang sa mga action-action ng, alam mo talaga, may kwenta yung mga pinagsasasabi eh. Wala pa rin nararating ang Pilipinas. 16 trillion daw ang utang. Hindi naman, imposible naman 16 trillion ng utang tapos sa 2 taong administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Alam mo naman, Senador Robin Padilla, na malaki ang iniwan ni Digong na utang sa administrasyong Marcos nung siya nawala na sa pwesto. Kasi umutang, especially nung panahon ng pandemic. Tapos may natutulog naman palang pera na 600 billion sa PhilHealth at na-invest lang. At itong 600 billion na hindi nagagalaw sa PhilHealth kasi lumobo na ng lumobo. Hindi mo natin narinig sa administrasyong Duterte. Hindi sila naging transparent ng panahon na yon. Sa administrasyong Marcos lang natin narinig, nalaman. Ay galit pa itong mga DD shit na naging transparent na ang administrasyong Marcos, galit pa sila. Huwag mo kalilimutan kung bakit nagkakautang ng Pilipinas. Nawawalan ng pondo. Bakit nawawalan ng pondo?
Oh, ginagastos sa taong bayan. Bukod sa ginagastos ng taong bayan, ano, yung iba nang bubulsa dyan. Di ba? Bakit parang hindi mo yata mabanggit ang korupsyon? Porkit ba ang mga korupsyon lahat nai-issue dyan sa mga kabilang kampo, dyan sa kampo mo. Especially kay BP Inday Sara Duterte. Isipin mo, kung nagkaroon ng korupsyon, anomalya sa DepEd at OBP. At siyempre, kinulang na naman ng pondo dyan. Ay, mangungutang talaga. Okay. Yun yung pinopoint ko. Natulad ito sinasabi ni Erwin Tulfo na joke lang daw yun kay Digong. Tatanggol niya si Digong eh. Pero wala mo lang siya sinasabi kahit konti na medyo negative para naman, alam mo yun, yung tatanggol mo, bala ka. Pero punahin mo rin kahit konti. Kumbaga siya, anak mo, kaibigan ka, pamilya mo, nagkamali, punahin mo rin. Hindi katulad nitong kasi, kung joke sa kanila yon, hindi ibig sabihin tama. Ganun ba yun? Porkit joke, ibig sabihin tama? Mali eh. Hindi nila naiintindihan eh. Kung joke yun sa panig nila Digong, nila Bato de la Rosa, nila ganyan. Pero dapat mag-iingat pa rin. Hindi dapat ginagawang joke yun. Kasi, unang-una, dati siyang presidente, magsasalita siya ng gano'n, pasasabugin daw. Mali naman yung birong gano'n. Di ba dapat gano'n yung payo, no? Wala lahat ng sinabi ni Erwin Tulfo, pabor kay Digong eh. Ang ganda ng mga punto ni General Torre, di ba? Oh. Alam mo bakit si General Torre dire-diretso magsalita, tama lahat ng punto niya? Hindi niya kasi ginagawang tanga yung sarili niya eh. Makikita mo talagang may bilang yung sinasabi, talagang may punto. Mararamdaman mo naman pag may punto yung sinasabi. Tama talaga ang binabanggit niya, nasa tama siya eh. Hindi katulad dito ng Erwin Tulfo, parang handa niyang gawin yung tanga yung sarili niya. Eh. Maganda, ma-disqualified dito eh. Sama-sama na kayo magkakapatid. Puro putik matapang lang kayo sa bunganga nyo eh. Tapos sasabihin nila Erwin Tulfo, sasabihin nila Bato, sasabihin ng ilan dyan. Joke lang daw ito. Parang dinaro kayo na sanay kay Digong. Ang tinatanong ko rito, tama ba? Tama ba yung ganon? Kung iniisip yung biro, joke lang ni Digong yun, tama ba yung ganon biro, Erwin Tulfo? Tapos ganyan yung utak mo, nang maging tanga kay Digong? Joke lang kay Digong yun. Parang di na kayo nasanay eh, ganyan-ganito. Ang tanong, tama ba? Kita mo na sabi ng tao, patayin. Tama ba yan? Kaya tama yung ginawa ni General Torre. Sinampahan talaga ng kaso. Tama yan. Nako kami, General Torre, hindi ka magbabago. Ganyan. Nako, suportahan ka ng mamamayang Pilipinas. Suportahan ka. Walang perpektong tao, sir, walang perpektong politiko. Pero yung talagang ginagawa mo ng tanga yung sarili ng politiko para may pagtanggol ng mga demonyo. Aba, mali yun. Nasanay kasi sila sa administrasyon na sila ng mga panahon na yung siga-siga sila. Kasi nasa posisyon pa eh. Tapos yung mga nasa laylayan ni Digong, mga siga-siga rin. Tulad nito, oh. Puntahan niyo. Buhusan niyo na gasolina. Yung bahay, sindihan niyo. Tapos sasabihin mo doon sa interview mo kay Karen Davila na kahit gano'ng kasama ang isang tao, karapatan niyang mabuhay. Tapos ganyan ang bunganga mo. Sabihin mo kahit gano'ng kasama, may karapatan mabuhay. Ano yung inuutos mo sa tao? O sige nga, kung talagang nasa tama kayo, sinasabi mo na yan ba to dati? Sige nga, ayaw nangangampanya ka, sige nga, banggitin mo sa entablado yan. Kung alam mo nasa tama ka, banggitin mo sa entablado yan habang nangangampanya ka, tingnan natin kung tama yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, especially yung may mga edad na rito, magmula nung kayo'y nabuhay, at nagkaisip, nakaintindi ng usaping politika. Narinig nyo na ba sa isang PNP chief yan ng isang administrasyon? Saan mo natutunan? Saan mo natutunan yun? Nung nag-aaral ka ng pagkapulis, Senador Bato? O bakit nga ganito siya magsalita? Sa tingin nyo, bakit? Sino ba ang nag-appoint? Sino ba ang nag-appoint kung bakit ganyan ang bunganga niyang kalbo na yan? Parang ang nangyayari kasi ngayon, kung sino yung marasang bunganga, kung sino yung ganito mahilig sa mga patay-patay, sila yung sinusundan ng tao. Halimbawang nandiyan ako, tapos taga-subaybay ako, hindi ako sisigaw ng gano'n. Mapapaisip ako, sasabihin ko sa sarili ko, parang mali itong grupong na anuhan ko. Anong klaseng mga tao ito, no? Grabe itong taong ito, ano? Ang nangyayari kasi rito, parang si Digong, kung ano lang gusto niya sabihin, masasabi niya. Para bang feeling niya, napaka-untouchable niya, ano? Para bang lagi na lang niya ipinapaano sa mga tao na sasabihin ko ano gusto kong sabihin. Kaya nga sabi ni General Torre, dati walang pumapatol sa'yo kasi presidente ka pa. Ngayon, dapat alam mo kung ano kinalulugaran mo.